SSS pensioners, nako po, 3 araw na lang ang natitira. Dapat nyo na itong gawin mga ka-vlogs dahil kung hindi, pwede pong maputol ang inyong pagtanggap ng buwan ng pensyon kay SSS. Pag-uusapan natin kung ano ito at sino-sino ang dapat na mga pensyonado na gagawa nito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Eto na tayo, 3 araw na lang mga ka-vlogs para sa ating mga SSS pensioners ay dapat na talagang gagawin nyo na ito sapagkat pwede pong maputol ang inyong buwan ng pensyon kay SSS kapag hindi nyo talaga ito gagawin. Bago natin yan pag-uusapan, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay i-click nyo na ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kaligtaan na i-turn on ang ating notification bell. Ilagay nyo po sa all para updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Mabalik tayo dito sa sinasabi nating 3 araw na lang ang natitira, no? Sapagkat ngayon po ay July 26 na. And Friday ngayon, bukas Saturday and Sunday. So ibig sabihin 3 araw na lang po simula Lunes hanggang katapusan 31, no? Lunes hanggang Miyerkules next week po 'yan ang nalalabi na mga araw na dapat niyo itong magawa. So ang sinasabi ko at tinutukoy po natin ay ang annual confirmation of pensioners or SSS AKOP mga ka-vlogs. Yes po, muli po tinatawagan lahat ng mga SSS pensionado na may birth month ng month of July. Mula July 1 hanggang ngayong 31 katapusan, no? Ano man po ang petsa ng inyong birthday, ngayong buwan ng July mga ka-vlogs, kayo po ay tinatawagan ng Social Security System or SSS na i-comply na po, mag-file na kayo, mag-submit na kayo ng inyong AKOP report mga ka-vlogs kay SSS. Sapagkat kung hindi nyo po ito nagagawa or magagawa hanggang katapusan, abay, pwede pong maputol ang inyong buwan ng pensyon sa susunod na buwan, August, or susunod na buwan, September mga ka-vlogs. Kaya huwag nyo na yang paabotin sa puntong hindi kayo nakakatanggap temporary ng inyong SSS pension, ha? Kung makikita nyo po sa inyong kalendaryo, no, ay since Friday ngayon at ang SSS po ay Monday to Friday lamang po ang open, no? Ang pwede tayong mag-comply ng ating mga transactions. So ibig sabihin, wala silang Sabado or Linggo, bukas, no, ang Sabado. So, ang natitira na lang talaga is ngayong Monday, no, 29, then 30, 31. So, 3 araw na lang talaga ang working days ni SSS, no, for this month of July 2024. Kaya, dapat nyo itong tututukan mga ka-vlogs. Para po sa mga baguhan na mga SSS pensionado at para na din po sa kaalaman ng lahat, ang SSS Annual Confirmation of Pensioners or the SSS AKOP ay isang taunang reporting po ng mga pensionado kay SSS. Ito po ay nakasaad sa SSS Circular Number 2023-013 na naglalayong i-required ang lahat ng mga SSS pensioners na mag-comply ng kanilang SSS AKOP kay SSS mga ka-vlogs. So, ginagawa po ito ni SSS para po matukoy nila or malaman nila na yung tumatanggap ng pensyon kay SSS monthly ay lehitimong beneficiary, no? Lehitimong pensioner ni SSS. Sapagkat marami po kasi ang mga cases na ibabalita noon na maraming mga tumatanggap ng SSS pension pero hindi naman po legit na beneficiary or legit na pensioner mga ka-vlogs. So,
ang SSS, they make sure na yung tumatanggap ng pensyon monthly ay talagang totoong tao, totoong beneficiaryo, mga kablags. Kaya po nire-required talaga na mag-comply ng AKOP. No? Ayon po sa SSS Circular Number 2023-013. Pero take note mga kablags, hindi po lahat ng mga SSS pensioners ay required na mag-comply ng AKOP. Sinasabi po sa SSS Circular 2023-013 na ang required lamang ay ang merong edad 80 years old pataas. Dito ka man sa Pilipinas or nasa abroad po kayo, basta 80 years old pataas, ay kayo po ay nire-required na mag-comply ng SSS AKOP. So, ibig sabihin, yung mga wala pang 80 years old, no? Yung 79 years old pababa hanggang 60 years old, ay hindi pa kayo kasali na mag-comply ng SSS AKOP. Whatever, kung kayo ay isang SSS retirement pensioner, total disability pensioner, survivor or death pensioner, or yung dependent children under guardianship. And take note, kung dalawa po ang inyong SSS pension na tinatanggap monthly, halimbawa po kayo ay retirement pensioner, and then at the same time, survivor or death pensioner din po kayo, dalawa po na SSS AKOP form ang dapat ninyong isumiti kay SSS. So, ang tanong ngayon, paano nga ba mag-comply ng ating SSS AKOP? So, una po, pwede tayong mag-walk-in. Ibig sabihin po ng walk-in ay pwede tayong mag-comply mismo ng ating SSS AKOP sa pinakamalapit na SSS branch sa ating lugar. So, kung kaya lang naman po ng mga SSS pensioners, malakas pa ang katawan na pumunta sa pinakamalapit na SSS branch, abay pwede po tayo mag-walk-in mga ka-vlogs. Pangalawa, meron tayong tinatawag na online compliance, no? Through video conference sa pamamagitan po ng tinatawag natin na Viber na app. So, ito yung ginagamit na app kung tayo po ay mag-comply through online, no, sa ating AKOP, no, video conference. So, dito na pumapasok yung mga OFW. Hindi nyo na kailangan umuwi sa Pilipinas, no, para mag-comply ng SSS AKOP. Mahal-mahal ng ticket mga ka-vlog. So, gawin nyo na lang po online, no, through video conference, no, gamit po ang Viber na app. Pero bago po yan, no, kung gusto nyo talaga online compliance ay mag-email muna kayo kay SSS, no? Mag-email kayo na mag-request na mag-comply kayo ng inyong SSS AKOP, no? Sa pamamagitan ng video conference. And then yung SSS naman po ay mag-re-reply sa inyo. Tapos kukunin yung mga personal details, no? Ng pensioners, and then yung mga survivor or death pensioners, no? Kukunin po yung mga detalye, and then pag-uusap o papagpiliin kayo kung anong petsa or date yung preferred nyo, no? And then si SSS ang magsiset kung pwede kayo sa pinili nyo na petsa at oras, no? Pangatlo, pwede pa tayong mag-comply ng ating SSS AKOP sa pamamagitan po ng mga selected banks. Ang SSS po ay nagpalabas ng SSS Circular na kung saan merong mga piling mga bangko na pwede tayong mag-comply ng ating SSS AKOP gaya ng nasa screen yung mga ka-vlogs. Kung kliyente po kayo ng mga bangkong yan, abay pwede kayong pumunta dyan to comply your SSS AKOP. Ang mga kliyente lamang, yung mga hindi kliyente ng mga bangkong yan, abay hindi kayo po pwede mga ka-vlogs. Panghuli po na pamamaraan to comply our SSS AKOP ay sa pamamagitan ng home visitation. Ang SSS po ay maaari po nating i-request ng home visitation sa mga SSS pensioners, no, na bisitahin sa kanilang bahay para mag-comply ng AKOP, no? Para po ito sa mga hirap na mga pensionado, kasi alam niyo naman 80 years old yung nire-required ni SSS, no? And then karamihan sa mga 80 years old pataas sa mga pensionado natin ng SSS ay mga bedridden, nakaratay na, hindi na talaga kaya, no, na mag-comply ng SSS AKOP na personal sa mga branches. So, pwede kayo mag-request ng home visitation kay SSS. Pero gaya doon sa video conference, no, na pag-comply ay mag-request muna kayo through email kay SSS na pa-home visitation kayo. And then the SSS will email you
yung hihingi nila yung mga personal information ng pensioners, and then magsiset kayo ng petsa then oras para sa home visitation. So yun po ang apat na pamamaraan paano tayo mag-comply ng ating SSS AKOP mga ka-vlogs. Well, ano po ba ang mga requirements to comply our SSS AKOP? So ang requirement, madali lang naman, actually dalawa lang. Una po ay yung tinatawag natin na SSS AKOP form. So the SSS AKOP form is libre lamang po yan, walang bayad. No? Nasa mga branches yan ng SSS, makukuha. Pwede din po yan ma-download through the website of SSS, no? Sa sss.gov.ph. Punta kayo sa mga forms, and then meron dyang annual confirmation of pensioners na form. Click nyo lamang din, download, print nyo mga ka-vlogs. Pangalawang requirement ay yung tinatawag natin na one valid ID. So, kung meron kayong SSS ID, UMID ID, ayan, pwede po yan. Pero kung wala naman po, ay kailangan po natin ng dalawang yung tinatawag natin dalawang secondary ID, gaya ng PhilHealth ID, TIN ID, no? Mga senior citizen ID. So, mga secondary ID kung wala tayong primary ID. And then, sa mga authorized representative, no? Kung kayo ang mag-comply, kailangan po ng ID ng authorized representative, then authorization letter mula po sa pensionado. And bago ko makalimutan, no, kung mag-online kayo na pag-comply ng SSS AKOP, huwag niyong kalimutan na magpa-picture, hawak-hawak yung isang magazine. And then, ang magazine na yan ay ang petsa, ay tumutugma sa petsa kung ano po yung date ng inyong pag-comply ng SSS AKOP. So, ganyan sa screen nyo. Ganyan po ang pag-picture. And sa mga total disability naman po, kailangan po ng updated medical certificate mula sa inyong medical doctor mga ka-vlog. So, ayun po ang mga requirements. And take note po ha, ang pag-comply ng ating SSS AKOP ay gagawin po ito every birth month. So, kung ano po yung birth month nyo, yun po yung schedule ng compliance ng SSS AKOP. Pero kung gusto nyo talaga na ma-advance, no, para hindi nyo makalimutan, pwede naman po 2 months before your birth month ay pwede na kayo mag-comply ng SSS AKOP. Kaya naman po sa lahat ng mga magbi-birthday or nag-birthday na ngayong July na buwan, kayo po ay tinatawagan na mag-comply ng inyong SSS AKOP, no? Hanggang 31 na lamang po ito, hanggang katapusan. So, 3 araw na lang po ang nalalabi para i-comply nyo na ang inyong SSS AKOP para tuloy-tuloy ang pagtanggap ng buwan ng pensyon kay SSS. Bago ko matapos sa video na to, kung gusto niyo pong sumuporta sa aking channel, maaari niyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po. Ayan po ang ating join button na nasa baba pa rin. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano napaalalahanan tayo, nare-remind tayo, na-update tayo sa mga mahahalagang bagay sa pagiging miyembro, beneficiaryo at pensionado sa SSS. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na i-turn on yung notification bell. Ilagay niyo po sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari nyo ding i-like ang video na to, at kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. At paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan, at lahat totoo lamang.